Hi guys and welcome to Messy and Meaningful podcast where life is messy but always meaningful. Ako po ang inyong host, si Marian. And if you're here, thank you ha. Thank you very much po talaga. As in, thank you. So, pwede mo kaming pakinggan habang nagluluto ka. Sorry, I have two cameras kasi kaya hindi ko ako saan nakatitingin. Pero para mas maganda dito. Kakaya naman kayong dito ma-upload tapos dito ako nakatingin. Anyway, dalawa-dalawa na lang. Anyway, so again, hello everybody. Hello mga momshies, mga daddies, mga beshies, mga beckies, mga aking mga kapitbahay at aking mga kaaway. Hi! Hello! So, yun. So, again, ako po ang inyong host na si Marian and thank you very much for taking the time to push the play button. So, pwede mo kaming pakinggan habang kayo ay nagluluto, naglilinis, naglalaba, nasa biyahe, kahit gusto mo lang ng background noise na may konting wisdom. Diba? Background noise na may konting wisdom. At konting kalat. O diba? Wala na yung mga labahan ko sa likod kasi natiklop ko na sila sa sunod na araw naman. So again, this podcast is for the moms, the working girls, the daddies, and those who are tired but still trying. Yung may mga to-do list pero hindi nagagawa. Hindi nagagawa on time. So dito, walang perfect, walang filter, and walang dapat ganito dapat. Walang ganon. Walang dapat ganito ka. No. So, real stories, real struggles, real growth, and let's be honest, 'di ba? Wala naman talagang aesthetic na buhay sa sa mundo. And yun lang, walang perfect. Almost perfect lang. Yun. So, yun, ang buhay talaga ay minsan magulo, minsan sabog, minsan sabaw. 'Di ba? So minsan umiyak tayo habang nagtitimpla tayo ng kape, habang nagluluto, naglilinis, naghuhugas, but somehow may meaning pa rin naman talaga ang buhay natin. So minsan lang talaga tayo nalulungkot lang talaga tayo. Anyway, yun, so if you are kung nagtitiklop ka ng labahan mo ngayon, hello sa'yo. Kung may nakabukas na pressure cooker or kung ikaw ay nagluluto, wag mong kalimutang bantayan. At kung gusto mo lang ng kausap habang may ginagawa ka sa buhay mo, nandito lang ako. And syempre, don't forget to like, subscribe, follow, and leave a comment para marinig namin ang mga, ang mga bashing ninyo. Yes, mga bashing. So, constructive criticism lang po tayo dito So, pag ready na, or, yun, pag ready na kayo mag-leave ng comment, mag-leave na kayo ng comment, or mag-leave na lang kayo. Hindi, ready rin kami sa mga friendly bardagulan na yan, 'di ba? So let's start for today's episode. Again, welcome to Messy and Beautiful podcast where the chaos, where life is real, where life is real, pero may growth pa din. 'Yun. Hindi ko kasi alam yung kung ano yung magiging next episode ko kasi parang ang daming tumatakbo dun sa sa isip ko. So, naisip ko lang na lahat tayo relate at makaka-relate talaga is ang title ng podcast natin today is Bawal Mapagod. Bawal mapagod, pero pwede rin namang umiyak, 'di ba? So, again, hello. So, kung first time mo dito, hello. Lahat naman ata parang first time. May mga second episode pa lang natin. Yun. So, nagustuhan ko yung title, naisipan ko yung title kasi recently, dun sa work namin, meron kaming parang morning huddle. So, para napag-usapan namin yung about sa negative emotion. Tapos parang
nung narinig ko yung mga stories or parang yung ano, 'di ba? Parang napapagod sila, 'di ba? Parang marami rin palang taong napapagod. Akala ko nga parang ako na yung parang hindi lucky, 'di ba? Yun, pero uh, naisip ko to. So today's episode is for the strong ones. Yun. So yung laging nagsasabi ng okay lang ako. Laging nagsasabi ng kaya ko. Laging nagsasabi na sige ako na lang, 'di ba? But deep inside, pagod na pala. So ano to, may konting hugot pero may konting tapang. Yun. So alam mo yung feeling na parang bawal kang mapagod kasi ikaw yung inaasahan. Ikaw yung may trabaho, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, ikaw yung ate, ikaw yung kuya, ikaw yung sa'yo sila nagde-depend, 'di ba? So parang kapag napagod ka, guguho ang lahat. And thankfully hindi naman ata ako ganun. At wag naman sanang dumating sa point na ganun. No? So teka lang, ang tanong, sino man nagsabing bawal? 'Di ba? Sa Facebook lang natin siya nakikita. Bawal mapagod kasi may kuryente pa binabayaran. Yung mga gano'n, nakakatawa lang yun minsan. So, real talk, may mga araw talaga na pagod tayo, 'di ba? So, may mga araw na pagod ka sa trabaho, pagod ka sa pag-iintindi, pagod ka sa pagiging strong, sa pagpe-pretend na strong ka. And pagod ka na rin mag-adjust sa mga kasama mo, mga kaibigan mo na parang ang hirap pala na yun, parang ang hirap, 'di ba, parang may mga mahirap na days. Yun. Wait lang, may nag-message kasi. Inaway. Hindi, yun lang. So, tas minsan parang, ayan, katulad yan, ang hirap mag-explain. Like, for example, sa akin, kapag yung napapagod ako, naiinis ako, di ako nagsasalita kasi nahirapan ako mag-explain. Pero minsan, yung bibig ko, talagang kating-kati na talagang makipag-argumento, makipag-debate, kasi alam kong, eto dapat eh. Pero minsan, nakakapagod talaga siya. So, wag na tayong mag-pretend. Pero alam nyo, ang nakakapagod dito talaga ay yung nagpe-pretend tayo na hindi tayo pagod. Yun yung nakakapagod. Yung we are pretending na hindi tayo pagod, na kaya natin. Yung nagpapanggap tayo na hindi tayo pagod. And I just want to say this clearly. Allowed tayo na mapagod. We're allowed to get tired and to get stressed and to get depressed. Kasi hindi naman tayo robot. Kahit nga ang cellphone nalulobat siya, kailangan niyang mag-charge, 'di ba? Sa school, ang mga bata, kailangan nila ng recess, kaya meron silang 15-minute break, meron silang 1-hour lunch break, and another 15 minutes pag afternoon. Kasi hindi pwedeng yung whole day na yun ay nag-aaral lang talaga sila. Nakikinig lang sila. They are not robots, so they need a reset. And yun din yung kailangan natin. Reset or recess, 'di ba? Kasi tao lang tayo. Yung TV nga namin, hindi nga namin masyadong ginagamit na sira pa, 'di ba? So, yun. So, parang ganun din yung buhay natin. Ganun din tayo. So, may mga moment ako dati na, kahit hanggang ngayon, na parang, Lord, bakit ganun? I feel tired. Bakit tinatamad ako? Parang, bakit ganon? So, may mga dahilan yun. Madami, unang-una dahil wala akong pera. Tapos, siguro, stress ako sa work, stress ako sa asawa ko, stress ako sa anak ko, 'di ba? Kasi nga life is messy, but at the end of the day it's very meaningful, 'di ba? 'Yun, kasi sanay tayo minsan na tayo yung gumagawa ng solution, yung tayo yung laging may resolution sa mga sa mga issues, 'di ba? Sa mga problema. Sanay tayo na mapakita sa tao na strong tayo. Pero one night
or one day, iiyak ka na lang talaga na parang, wala, umiyak ka lang habang naghugas ka ng pinggan. Walang dramatic music, walang Bible verse. Umiyak ka lang, naiiyak ka lang sa nangyayari, sa nararamdaman mo. So, doon mo marirealize na hindi pala bawal mapagod. Ang bawal is sumuko sa sarili. 'Di ba? Bawal sumuko, pero hindi bawal mapagod. So, ayun, paulit-ulit kong sinasabi, bawal mapagod. No, hindi po bawal mapagod. Bawal mawala ng hope. Bawal mawala ng pag-asa. Bawal kalimutan yung self-worth mo. And bawal mawalan ng faith kay Lord. Yun, bawal mawalan ng faith kay Lord. 'Di ba? Dapat laging present yan. Habang may buhay, may pag-asa. And ayun, bawal pabayaan ang sarili. So, yung tanong na, pero mapagod. Yun, normal yun. Even when, even yung mga strongest women sa mundo, they need rest. Diba? Even faithful people cry. Even leaders, they doubt themselves sometimes. So, yun lang. Kung pagod ka, simple lang. Huminga ka. Alam mo, very proven talaga yan for me. Na talagang minsan pag napapagod ako, ang lalim ng hininga ko. Ang lalim ng hinga ko. Yun. So, hinga lang at magpahinga. Mag-break ka, mag-recess ka, mag-reset ka. So, minsan sa work, pag napapagod ka dun sa work, tayo ka lang muna, and then, grab yourself a tubig. And, life must go on, 'di ba? Kasi very normal siya. So, hindi naman ibig sabihin na mahina ka dahil napagod ka. No. Mas lalo kang nagiging strong kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagod mo. 'Di ba kapag sabi nga nila sa work, ang sundalo hindi napopromote dahil sa peaceful na trabaho niya. So, may mga battles talaga tayo. At pag nalagpasan natin yung battles na yun, talaga namang victorious sa buhay natin. Talagang we can testify and we can share it to other people na napagod ako one time, tapos ganito yung ginawa ko. Nalagpasan mo pala yung life battles na yon. 'Di ba? So kung ano man yung mga life battles na yon, madami, financial, relationship, sa work, sa family, yon. So it's very okay na umiyak ka kung kinakailangan. Kasi outlet natin yon. And maybe ang tunay na bawal mapagod is not about the physical tiredness. 'Di ba? It's about not giving up. 'Yun. So we should not give up dun sa mga nararamdaman natin or sa buhay natin. We should not give up. So kung may nagsabi sa'yo na bawal mapagod, sabihin mo, pwede mapagod, pero hindi pwedeng sumuko. Yun. So, and if no one told you today na you're one of a kind, we are proud of you. Thank you for showing up. Thank you for trying. Thank you for surviving things you don't even talk about, 'di ba? So yun lang. Lagi nating isipin na
God is always there beside us. Kahit hindi natin siya, kahit hindi natin siya nakikita. So, yun lang. Kung pagod ka today, rest, cry if needed, and pray. Yun, parang yun lang talaga yung pwede natin gawin eh. Kasi pagka yung pagod na tayo, babagsak tayo ng ganun, hawak tayo ni Lord, yung buong palad ni Lord, hawak niya tayo. So, wag mong hayaan na mapagod ang puso mo, na puso mo sa hope at sa faith mo kay Lord. Because even when you feel drained, God is sustaining you. God is sustaining us. Even when you feel unseen by your family, God sees you. Even if you feel unseen sa work, God sees you. Even when you feel weak, He is strong for you. Diba? Sabi nga nila, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see, but He will make a way. So, ganda nung song na yun. It's an old song. So, let me leave you with this, with His promise, with this promise. According sa Matthew chapter 11 verse 28, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, hindi niya sinabing magpakatatag ka muna. Ang sabi niya, come to me. 'Di ba? So, if you're tired tonight, or on the other day, so, yun lang, come and just believe kay Lord. Rest doesn't mean you're quitting. It means you are trusting. Sabi nga nila, 'di ba, kapag yung isang babae nagpapahinga sa bahay, wag daw istorbohin because dun daw kumukuha ng support yung house, yung buong bahay. They depend on the woman dun sa bahay. So if the woman is tired, the house is also tired, the family is also tired. So yun lang, we should not stop quitting, but we should rest. So pwede kang mapagod pero bawal sumuko, and definitely hindi tayo pababayaan ni Lord. You are not alone on this. So again, until our next episode, sana po meron kayong natutunan. Bawal mapagod pero pwedeng umiyak at pwedeng magpahinga. Yon. Until our next episode po, sana nagustuhan ninyo at meron kayong natutunan dito sa ating episode today. And thank you very much for listening and watching our podcast, Messy but Meaningful. Bye!